cute ng baby natin. Ang laki-laki na yan. Parang kailan na. Christine! Christine! Anak! Ang tagal-tagal kitang hinahanap, anak. Akala ko hindi lang kita makikita. Ano ba? Pwede ba, Beli? Tigilan mo lang kami. Ano ba? Naiuwi ko na yung anak ko. Hindi ka sumama ka na sa akin, anak. Para maalagaan ko kayo ng apo ko. Hindi ka na sumama. Nay, mabubuhay naman kami. Pabayaan mo na kami. Anong pabayaan? Hindi pwede sumama. Tigilan mo lang kami, Beli. Nagmamahal na kami ni Christine. Bubuhayin ng walang yang to? Anong pagmamahal pinagsasabi mo dyan? Ang kapal ng mukha mo? Paano mo bubuhayin ng mahusay yung apo ko tsaka yung anak ko? Hindi pwede. Sumama ka na sa akin. Halika na. Tigilan mo na kami. Huwag mo na kaming guluhin. Ano ba? Umalis ka nga? Christine, halika na. Nay, ayoko na. Ano ba? Anak, sumama ka din sa nanay mo. Ano ba naman? Nay, tama na nga. Hindi ko pwede iwan si Nestor. Siya ang ama ng anak ko. Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrireklamo, anong yung pangalan? Pilisa Pasyulan po, Ilang taong ka na? 42 po. Ang inireklamo, anong yung pangalan? Nestor. Nestor ano? Imata po. Ilang taon na? 40. Saan nakatira? Paraiso po sa Mateo Rizal. Pilisa, maaari bang isalaysay mo ang mga pangyayari na bumabalot sa iyong reklamo? Ano, pahinga na tayo? Sige. Tulog na tayo? Oo, araw-araw wala ako sa bahay. Ano na ako sa mga namin, kapitbahay namin, bakit nagkakagulo, may mga chismis, kung ano-ano. Anong chismis? Narinig ko po sa mga kapitbahay po namin na, uy, parang nagbabago yung anak mo. Parang ano ba yan? May syuta na ba? Sabing ganon. Sabi ko, wala pong syuta yan. Bata pa yan, nag-aaral pa po yan. Anak, Christine, may problema ka ba? Nay, Naninibago kasi ako sa'yo eh. Halika nga dito, maupo ka. Mag-usap tayo. Alam mo, nak, naninibago talaga ako sa'yo. Ano ba talaga problema mo? ano ba kayo, Nay? Kung ano-ano yung napapansin mo. Natural, anak kita eh. Ako ang nanay mo at karapatan ko at responsibilidad ko. Kung ano man yung pinagdadaanan mo. Eh, sino pa ba naman magtutulungan kundi tayong dalawa? Alam mo, anak, nahiyaman ako sa'yo kasi madalas hindi tayo nakakapag-usap. Pasensya ka na. Alam mo naman, pag dumarating ako, tulog ka na. Sana na lang naiintindihan mo kaya nagpapakahirap ang nanay mo para sa'yo. Kasi gusto ko sana pagdating ng araw, makatapos ka, magkaroon ka ng magandang buhay. Alam ko naman po yun, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po ako. Sigurado ka. Oo, ka nga dito. Sabi ko, nak, bakit ganito? Di ko na alam kung anong gagawin ko. Drami ng mga, sa mga chismisan, mga kapitbahay natin. Ba't hindi mo sinasabi sa akin ang totoo? Sino bang nag-aano sa'yo? Hoy, Christine! Maupo ka nga rito. Bakit po, Nay? Bakit? Nilinisan ko yung nanay ng kaklase mo kanina. At ang sabi sa akin, matagal ka na raw hindi pumapasok sa eskwela. Ano mo pinagagagawa mo?
kasi, Nay. Anong kasi? Anong kasi? Hoy, Christine, sabihin mo nga sa akin ng totoo, ha? Buntis ka ba? Ano? Buntis ka? Opo, Nay. Buntis ka? Buntis po ako. Sinong magaling na lalaki nakabuntis sa'yo? Mahal ko po siya eh. Hindi kaya naging pagmamahal mo bilang pangalawang ama dahil bata pa po. Sino? Si Papa Nestor po. Si Papa Nestor. Kinakabahan ako talaga. Okay lang yun. Huwag kang kabahan. Eh, baka mamaya, baka hindi ako matanggap ng anak mo. Hindi. Ito na tayo. Itong bahay namin. Christine! Anak! Christine! Buksan mo itong pinto. Han, sigurado ka magugustuhan ako ng anak mo, ha? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Mabait na bata yung anak ko. Tsaka, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siyang mabuti, ha? Sigurado. Ikaw bahala, ha? Oo. Christine! Christine, anak! Christine! Christine! Christine, anak. Ah, Nay, mano po. God bless. Ano na bahay mo, Han? Siyempre, yung bag mo mabigat. Nay, sino po siya? Ay, nga pala. Naku, Christine, ito ang bago mong papa, si Papa Nestor. Simula ngayon, Papa Nestor na tatawag mo sa kanya, ha? Han, siya ba yung anak mo si Christine? Oo. Kasing siya na. ganda mo pala. Siyempre, ikaw talaga. Alam mo na, magsasama na kami ng Papa Nestor mo. Huwag ka mag-alala, mahal naman ako nito. Tsaka siyempre, mahal ko na rin siya. Kaya alam mo naman ang kuya mo, nag-asawa na, kaya dalawa na lang tayo sa buhay. So, naghahanap din ako ng makakasama. Alam mo, Christine, huwag kang mag-alala kasi mahal na mahal ko naman itong nanay mo. At saka mahirap ng panahon ngayon eh. Dadalawa lang kayong babae dito, di ba? Siguro nga kaya kami pinagtagpo ng Hanikoy para protektahan kayo. Ayos lang ba sa iyo, Christine? Opo, okay lang po. Bait naman pala ng anak mo. Oo naman, kumuha ka ng merienda. Sige na. Ano, nagugutom na ako. Ano gusto mo? Eh, kahit ano, basta Kuha na. tayo nang pinuntahan natin eh. Basang-basa ka ng pawis. Hindi naman, honey. Kuwawa naman ng honey. Uy, basta ano ha, huwag mapapalipas ng gutom. Alam mo na, mahirap, mainit ngayon sa labas. Ikaw talaga? Basta ikaw, bahala ka na dito sa bahay, Ikaw no? mag-alala kung bahala. Magluluto ako, maglilinis ako. Basta siguraduhin mo, maaga ka uwi ha. Baka mamaya. Ano na naman, syempre. Pero alam mo naman, marami akong customer, di ba? Alam mo yan. Sige, naiintindihan ko na. Nay, ang pasok na po ako, yung baon ko po. Ay, oo nga pala. Sandali, anak. Ano oras bago uwi na to si Christine? Maaga uwi niyan. Mga alisin ko, nandito ka na, no? Opo. O siya, sige, mag-ingat ka sa school ha. Sige po, Nay. Alis na po ako. Sige. Ikaw din ha. Basta huwag kang mapagutom ha. Sige na, alis na ako. Bahala ka dito, ha? Sige na. Oh, andiyan ka na pala, Christine. Nagmerienda ka na ba? Opo, busog pa po. May niluto ako noodles dyan, ha? Ano na nga palang year mo? 4th year na nga po pala. 4th year. So, ibig sabihin, gagraduate ka na. At sigurado ako, marami ka na siguro naging boyfriend o baka may boyfriend ka ngayon. Nako, wala pa po. Wala pa po sa isip ko yan. Ang gusto ko lang po, makapagtapos muna po ng pag-aaral. Sige po, sa kwarto muna po. Sigurado ka, ayaw mo na kumain, ha? Busog pa po. Sige, pahinga ka na. Honey, gising na. Han, tara doon tayo sa kwarto matulog, Han. Sige na. Tulog ka na sa kwarto. Susunod na lang ako. Susunod. Tapos ano, paghahantay mo na naman ako sa wala. Ano ba talaga?
Pa, pagod ako, Nestor. Hindi ako naglalaro lang sa labas. Niyaya lang kita matulog sa kwarto kung ano lang sinasabi mo. Nanonood ka ba, Peli? Pa naman. Tulog mo na lang yan, pwede ha? Visit? Ah, ganun. Ako ang buwisit. Buwisit ka rin! Mga kuya, bibigay ko sa'yo lahat. Huwag ka sisigaw! Anong pumalag? Bakit, Peli? Asa ka nung kailangan kita, ha? Kaya pati anak ko pinagdiskitihan mo ang kapal na mukha mo! Hindi mo ba naisip na kung may bitay ngayon ay mabibitay ka rin? Tay, nandyan na pala po kayo. Bakit po, Tay? Nasasaktan na. Tay! Ituwan mo ko, Tay. Wala silbi nanay mo. Kaya sige na, pumayag ka na. Pagbigyan mo na ako. Mag-alala, ibibigay ko sa'yo lahat. Pangako yan. Tay, wag po. Pangako yan, ibibigay ko sa'yo lahat. Huwag ka sisigaw! Anong pumalag? Palag! Bigyan mo na ako. Walang silbi ang nanay mo. Ibibigay ko sa'yo lahat, Christine. Ibibigay ko sa'yo lahat. Pagbigyan mo na ako. Mayroon ka na, Christine. Ayun, anong ginagawa mo sa akin? Di ko alam, tinustuhog mo na pala ang anak ko. Wala kang kwentang asawa. Ikaw, Siyempre, naghanap buhay ako para mapalamon kayo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Anong ginagawa mo sa anak ko? Tanong ko. Ang anak ko? Bakit si Christine pa? Marami namang babae dyan na nasa edad na pwede mong ipalit kay Pilisa, kundi nagagampanan ni Pilisa ang kanyang tungkulin bilang kinakasama. At yung pangailangan ng katawan mo ay hindi niya maidulot lahat. Siya Di po ba ang na gusto lamang ko sa eh. pagkain at gastusin sa bahay. Siya po ang gusto ko. Ang gusto mo, tong minor de edad na to. Opo. Di ka ba nakonsensya na dalawa, mag-ina, tinuhog mo, parang barbecue? Hindi ho. Hindi mo ba pinagsisihan na tinakot mo ang batang ito na minor de edad para makuha mo ang kanyang pagkababae? Hindi po. Bakit hindi mo pinagsisihan? Kasi ganito po yun. Si Pilisa po kasi kulang ng pagmamahal sa akin eh. Anong kulang? Ang nagsisikap doon ko nga sana ako para... pagmamahal Ano sa ka? kanya. Nagsisikap nga ako para mabuhay kayo. Kulang ang pagmamahal ko sa'yo. Ano pa bang pagmamahal? Alam mo ba yung kasong People versus Exagaray? Hindi ho. Alam mo bang si Exagaray ay nabitay dahil yung bata na pinagtiwala din ng kanyang ina ay kanyang tinakot, minor de edad, para makuha ang pagkababae ng batang ito. Opo. Alam mo yun? Opo. Hindi mo ba naisip na kung may bitay ngayon ay mabibitay ka rin? Yung unang gabi na yun, nasundan ng maraming beses. Opo, halos araw-araw. Halos araw-araw. Gabi-gabi pag wala po siya. Kung alam ko lang ang mga nangyari sa likod nito, ay dire-diretso sa piskalya ang kasong ito. Tanungin kita, asunto o areglo? Asunto, kakulong ko na lang siya. Kinakabahan ako talaga. Okay lang yun. Huwag kang kabahan. Kwento na nagreklamong si Felisa, ibinahay niyang kinakasama si Nestor, kasamang bunsong anak niya si Christine. Sino po siya? Naku, Christine, ito ang bagong papa, si Papa Nestor. At dahil madalas sa sina Nestor at Christine lang naiiwan sa bahay, pwersano manong hinalin ni Nestor ang naway menor de edad na si Christine. Walang silbi ang nanay mo. Ibibigay ko sa'yo lahat, Christine.
Bibigyan ko sa lahat. Pagbigyan mo na ako. Ang sagot naman ni Nestor, wala na kasing panahon si Felisa sa kanya. Tulog mo na lang yan, pwede ha? Visit? Ganon, ako ang visit. Visit ka rin! Kung kaya si Christine ang kanya napagbalingan, noong una lang naman daw pumalag ang dalagita, hanggang sa napamahal na rin sa kanya ang itinuturing na anak-anakan. Nay, tama na nga! Hindi ko pwedeng iwan si Nestor! Siya ang ama ng anak ko! Tawagin natin ang bata. Ilang taong ka na? 18 na po. Kailan ka nag-18? Nung August 24 po. Salaysay mo nga kung paano nangyari yung gabing yun. Yung unang gabi. Unang gabi po, 17 po ako noon. Ano? 17 years old po, nung dinala po siya namin po. Tapos po, pagdating niya po, lasing po siya. Gano'n niya po ako, hinalay niya po ako. Hinalay ka niya? Opo, tapos yun, hindi po ako nakapalag. At hindi ka agad nakapagsumbong sa nanay mo? Hindi po, kasi tinakot niya po ako. Natakot ka? Opo. Yung unang gabi na yun, nasundan ng maraming beses? Opo, halos araw-araw. Halos araw-araw? Sabi gabi, pag wala po siya. Pag wala po ang mama nanay ko. mo? Anong gusto mo na mangyari sa buhay mo? Pahal na pa ako sa kanya eh. Dahil siya ang ama ng anak mo? Opo. Sige. Piotr, isang mabigat na krimen ang naganap. Kung alam ko lang ang mga nangyari sa likod nito, ay dire-diretso sa piskalya ang kasong ito. Naninindigan ang anak mo. Doon sa sinabi niya sa'yo na tinakot siya, na papatayin kayo mag-ina kapag nagsumbong sa'yo at nagsumbong sa iba. At dahil mas malakas itong si Nestor sa anak mo na bata noon, minor de edad, naganap ang hindi dapat maganap. Gabi-gabi, araw-araw, parang laruan ang batang ito ni Nestor. Ano ba ang batas tungkol dito? Noong 1997, ang ating Kongreso ay nagsulong ng batas, Republic Act 8353, kung saan ang kasong rape, dati private crime, dapat lang magdemanda yung mismong biktima at yung ina. Pero ang kasong rape ay ginawang public crime. Ang sino mang tao ay pwedeng maging complainant. Maging ang Estado ay pwedeng maging complainant. Nasusulat sa Article 266A ng Revised Penal Code as amended by Republic Act 8353, kapag may force, may intimidation, ano yung force, puwersa, intimidation, pananakot, ang kaso ay rape. Kay bata man yan, kay matanda man yan, tinakot, pinuwersa, rape. At lalo mabigat, kapag common law spouse ang gumawa ng kahalayang ito, ang parusa dito, dati death penalty, como suspended ang death penalty, ngayon ay reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Tanungin kita, asunto o areglo? Asunto, kung hindi kumakuha ang anak ko, pakulong ko na lang siya. Kung hindi niya ibibigay ang anak mo at Opo. mas panatagal loob mo kung ikaw ang kasama ng apo mo at anak mo. Opo. Eh pupunta-puntahan ni Nestor yung anak mo. Bibigay siya ng sustento. Hindi niya pwedeng makuha niya anak ko. Handa kang asuntuin siya kung di susoli ang apo mo at anak mo. Mabigat ang kaso. Walang piyansa. At como minor ang naging biktima, ang Estado ang tagapagtanggol ng batang ito nung panahon na siya hinalay. Nestor, narinig ko ang lahat ng pahayag mo. Narinig mo rin ang aking pagpapaliwanag ng batas sa'yo. Iniisip ko na hindi mo masyado naintindihan ng batas kaya nangyari ang mga ito. Opo. Ibabalik ko sa kanya yung anak niya, apo niya. Magsusustento ka. Opo. Gagawa tayo ng kasunduan. Kaya lang tayo magkakaroon ng kasunduan sa kasong ito, wala pang kaso. Pero kung nasa husgado na ito, hindi pwede makompromise ito. Hindi pwedeng maareglo ito. Ang rape o panggagahasa, lalo na sa menor de edad, ay isang malaking krimeng nilabag ni Nestor. At ang mga kasong tulad nito ay hindi dapat idinadaan sa mediation. Subalit ang biktima, maging ang nagreklamo mismo ay nakipag-areglo para sa kanilang katahimikan. Ngunit bilang kondisyon, maaring maasuntong inireklamo sa oras na lumabag ito sa kasunduan. Sa puntong ito, tawagin na natin si Atty. Juliero para sa inyong kompromiso. Ang kaso, pangahalay sang-ayon sa Republic Act 8353. Kami na nakalagda sa kasunduang ito'y napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una,
Pinapangako ni Nestor Imata na ibabalik niya ang anak at apo ni Pilisa Pasyolan at magbibigay siya ng sustento sa anak ni Pilisa. Kada linggo, 1,000 piso. At ito ay gagawin niya para magkaroon ng magandang kinabukasan ang anak ni Pilisa at ang apo ni Pilisa. Daling hindi tumupad si Nestor Imata sa kanyang pangako, siya ay sasampahan na ng kaso na inihahanda ng Public Attorney's Office laban kay Nestor Imata. Nangangako rin si Nestor Imata na hindi niya guguluhin ang anak ni Pilisa at ang apo nito at pupunta lamang siya para magbigay ng sustento sa mga araw na naroon si Pilisa kasama ng anak nito at apo. Handa na ang kasunduan. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.